fascination sa destinations. Like you did the Living Broken Hearts. This one, ano yung bakit ganun fascinate? Calle Marino. Bakit ganun yung fascination? Di ba ang sarap nun yung nado-document mo yung travel mo, tapos na-immortalize mo yun into a video na personal yung kwento sa'yo. Lahat kasi ng lugar na binanggit ko, may special space in my heart. Like yung Pakil, ang tatay ko, halos kalahati ng Mauban deboto ng Turumba. Lumaki lagi akong merong yung kabayo nga, napasalubong from my father. Gigising ako sa umaga, yung sa paanan ng kama ko, meron na akong paper mache na kabayo. So marami siyang importanteng memory sa akin. Mauban is my hometown. Doon po ako lumaki sa Mauban. So, kaya sobrang special din ang hometown. Para siyang kagaya ng producer ko, it's a love letter to the place, to the town na pinakover ko. Kung hindi man, kung first time man, like yung Calle Marino, na first time nung inalok kami ni Eros Atalia at saka ni Jerry Gracio, nung una namin, hindi naman namin kabisado yung Cavite City, yung Calle Marino, yung Sangley Point. Pero we see to it, bago mag-shoot, before I know that I'm ready, I see to it na kilala ko yung bayan. Nag-i-immersion kami. We have gotten so immersed dun sa Calle Marino na nakikita namin yung sarili namin, nagsuswimming kami dun sa dagat dun. So, ito pagkatapos dati ng ASAP, nandun kami, nagbabalsa kami sa Calle Marino. Alam niyo na may itsura ng Calle Marino, di ba? It's a very populated place, very dense yung city. Pero, ayun yun yung proseso Parang, how can you tell a story ng isang pelikula kung hindi mo kakilala at hindi main character ang geography? Naniniwala kasi ako na pag nag-shoot ka ng isang pelikula, hindi lang yung mga main characters na tao ang artista mo. You also have to consider or include the geography as one of your actors. Isa siya sa mga integral part of your story. So kapag di mo nakwento at nakilala yung lugar, how can you tell their story? Yung second one, for Jane Isialo, ano yung personal na nagbibigay sa inyo ng pagtatravel? Like, they say yung makakapag-work kayo, makakapag-take sa inyo personal, ano yung ibigay ng travel? Traveling, siguro bago kong perspektibo, nakakapag-isip, nakakapag-unwind, makalimutan mo na yung negativity na natatamo mo sa workplace mo. And ayun, ma-refocus, ma-reground yung sarili ulit. Ano bang mali sa mga nagawa ko, anong pwedeng itama pa, ano bang pwede ko pang improve, focus on, ano pang part sa buhay ko na kailangan ko pang focus on. Kaya naging importante rin sa pag-travel. Dahil meron talaga siyang ano po na vibe na gano'n pinaparamdam sa akin. Parang may change yung nangyayari sa akin. Thank you. Tapos nandito namin sa mga producer si Miss Pangela Villanera. Hello po. Hello na po Express. Good afternoon, everyone. I'm Pamela Villanueva, and on behalf of our executive producer, Mayor Vince Soriano, I would like to invite everyone na tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Sana i-support natin ito at naniniwala ako that this is going to be a successful film and everyone will learn from this, and of course our faith, we will learn to nourish our faith through this movie. Thank you, everyone. Thank you po mga sa ating. Ako sa pagta-travel, maliban sa sinabi ni Janet, ang
marami akong natutunan. Kasi kung kailan tumanda na ako, ngayon pa lang ako nakakapag-travel talaga. So, ang saya ng feeling. Kasi never ko nagawa yung dati. Kasi syempre, focus ka sa pamilya, sa mga... Mayaman ka ngayon. Nasa swerte lang na nabibitbit sa pag-travel. Pero masaya siya kasi ang dami mong natututunan. Hindi lang tungkol dun sa lugar na pinupuntahan mo. Kundi yung sa mga kasama mo. Aminin niya, di ba, tayo pa nagka-travel, get to know the person that you are with more. Pati, kunyari, barkada kayo, natututo naman yung ugali ng mga kasama mo. Special someone. Oh, or special someone, or barkada. Nakikilala mo silang mabuti. Plus, natututo kang, alam mo yun, magtipid, natututo kang financially, di ba? May mga ganun yung little things na akala mo hindi nagmamatter, pero nagmamatter. Pero para sa akin, yung pinakamasaya, yung memories na inuuli mo, na hindi mo na yung uulit, kahit mag-travel ka sa same na lugar, pero yung memories na babaunin mo pabalik, iba-iba. Sobrang intangible. Oo, tsaka, ano yung dami ko natututunan yun. Basta lahat, sa pagkain, sa culture ng mga tao. And it helps me. Isipin ko parang babaw naman yun lang. Pero nababaon mo yun sa pagtanda mo. Parang, ay, sa ganito yung lugar, ganito, ang ganda to sa mga tao lang eh. So, learnings yun. Kahit ano sabihin mo, importante na natututunan tayo at the end of the day. Chat Rosette of international title niya ay The Miracle. So it talks also about faith. Right now, ano yung parang humihiling kayo ng miracle sa mga personal life? Ano yun? Sana kumita ang pakin. Maging box office. Ako po walang katapusan ng trabaho. Lalo po ngayon na nagsastruggle yung cinema. So, sana bumalik yung tao sa cinema. Mas maraming opportunities para mag-create ng art. For me, successful sa lahat ng mga pinag-pray at pinag-wish ko sa buhay ko. So, ayun, may iba-iba tayong struggle sa buhay. So, ang wish ko is yung ang pinaka-miracle ko doon, malagpasan lahat yun. So, hindi naman mauubos ang struggles natin eh. Araw-araw may iba-iba yan. Pero ang pinaka-miracle din is yung ma-survive mo siya. Kahit pa iba-iba yan. Miracle. Nawalan ng problema. Di ba milagro yun? Oo. Totoo. So yun ang piniprepare ko nito. Mas wala ng problema. Personal, saka kanina naman sa lahat ng mahal ko sa buhay. Ako kakaiba. Kasi daily sa buhay natin, humihingi na tayo ng maraming dasal, diba? Tsaka ng maraming tayong prayer requests na may gusto nating makamit, ganyan. Daily, pare-pareho yun para sa pamilya, sa sarili, sa trabaho. Ako talaga ito, napapanahon. Kung meron man akong isang milagro na gusto kong isama sa listahan ko, yung maging maayos na yung Pilipinas. Lalo na kasi maging eleksyon, yung sana maging mabait na yung mga tao, maging matalino na sila sa pagboto, yung mga leaders magsilbi sa mga kapwa, yung maging may malasakit sa isa't isa. Hindi lang yung citizens, kundi pati yung mga lawmakers, yung mga people in office. Sana maging harmonious yung, kasi possible naman yun, dahil sa ibang country, possible yun. Kasi feeling ko, malala na yung sakit ng Pilipinas. So, it will take divine intervention and a miracle para maging po. Hindi totoo! Kasi malala eh. Parang hindi naman yung nagagamot eh. Parang hindi nagagamot ng tao. So ako, it may sound weird, but pinagdadasal ko talaga Pilipinas kasama sa mga dasal ko sa araw. Tama naman. Totoo, kasi taga dito tayo eh. Pag nasira ang Pilipinas, paano na tayo lahat diba? Parang wala na tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa. Sana lang lahat ng tao nagdadasal para mas malakas yung request sa Pilipinas. For JM. JM. Sa akin po, siguro, siguro sinabi ni Luciano, peace of mind, happiness, and contentment. Sana hindi mo wala sa akin. Di ba meron ka na rin kayo? Minsan na, Meron siya na. meron naman ako. Pero sana ang milagro sa akin, hindi siya walang maging hindrance na mawala po yun. For my next question kay Derek, since yung trailer niya parang serious and then pero paano po yung naisip na i-inject na gawin siyang fantasy yung movie? At the same time,
Yeah, yung fantasy, kung paano siya na-insert. Ganun eh, the town itself, it feels magical. Kung Kristiyano ka, kung namamanata ka, it's a religious film. Kung hindi ka naman namamanata, it's a magical fantasy type of film. Kasi yung himala na for the characters na nabubuhay sila, they get to do what they're supposed to do. Si Beauty, yung naging si Christina, character ni Beauty, naging mission niya na buhayin muli yung namatay na kultura ng komedya sa Pakil. Kasi they used to have that before. So sa pelikula na to, yun yung naging mission niya sa buhay na habang nandito siya sa mundo, habang magaling siya, habang maayos ang kanyang pakiramdam, nakakapaglakad siya, upwardly mobile siya, na gawin niyang mission na ituloy yung tradisyon ng komedya sa Pakil because it was a thriving practice in Pakil. So makikita, it's not just a fantasy film. Actually, it's more than a fantasy. It's just a sweet story, sweet film na puno-puno ng hope. Sana sa manonood ito. So hope naman is not a fantasy, it's a reality for everybody. Sana na hindi mawala ng hope, and I hope we keep on hoping